nag-agree si Maudigs na pabulukin na lang yung pabulukin na lang po yung ating BRP Sierra Madre na ating outpost dyan po sa Ayungin Shoal. At pag nabulok na po, ang intensyon ni Xi Jinping, take over pag nabulok na niya. Pumayag si Digo. Ang dami mga kababayan na mga magagandang balita mula sa Amerika. Resulta ng pagbibisita ng ating magiting na Pangulong Bongbong Marcos and his delegation para po sa trilateral summit with American President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Niya, Mr. Maravillas, yung mga magagandang balita galing sa Amerika kasi naririnig namin dito sa lokal, La Traidoran. La Traidoran, hudasan, siraan. Ayan po ang pagkakaiba, mga kababayan. So, doon sa Amerika, sa pagbisita ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang daming mga magagandang balita. Dito naman, mga masasamang balita. Huwag ninyo na kasing masyadong bibigyan ng pansin. Kasi nga po, tingin natin mga kababayan, grabe ang insecurities ng hudas ng sur. Hindi niya matanggap ng isang Bongbong Marcos ay lulunod sa kanyang administrasyon. Mukhang duwende siya, no? Ikaw niya, Mr. Maravillas. Yan man talaga po, yung 6 years ni Maudigs mga kababayan. Naging duwende po as compared sa 2 years pa lang. Magto 2 years pa lang na administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. In terms of achievement, hindi nga lang mga kababayan duwende, kundi itim na duwende pa. Kasi nabuking mga kababayan yung mga maiitim na ginawa mga kababayan ni Maudigs sa pakikipagsabwatan sa China. Yan po. Duterte admits handshake deal with Chinese leader. Ex-President Duterte, China confirmed pact not to repair Philippine outpost. China confirms gentleman's agreement with Rodi Duterte. Marcos allegedly okay with deal until... Allegation lang po yon na nag-okay yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po totoo. Malinaw po sa mga actions ng ating Pangulo. Consistent po yung ating Pangulo sa kanyang paninindigan. Not an square inch ang hahayaan niyang makuha ng any foreign power. So yun mga kababayan, yung mga balita, masasama na balita dito sa ating sa ating bansa, gawa ng hudas ng sur. Na naging Pilato po noong isang gabi, naghugas kamay. Hugas kamay mga kababayan si Maudigs. Pero niya, Mr. Maravillas, ano yung sinasabi mong mga napakagagandang balita galing sa Amerika? Babaha na po ng investments. Ito po yung mga magagandang balita. Philippines, Japan, US to open Luzon Corridor of Investments after trilateral summit. Ngayon nga po, kausap ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga negosyante ng Amerika. Ito po yung balita released by Presidential Communications Office. Live ngayon po, President Ferdinand Marcos Jr. concludes his official visit to Washington by delivering a keynote message during a formal dinner hosted by the U.S.-Philippine Society, April 12, 2024. Pinakinggan ko po yung mga mensahe rito ng mga officials ng Amerika at saka lalo na yung Chamber of Commerce
yung mga negosyante. They're so excited mga kababayan sa mga developments ngayon, mga initiatives na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ibabaha nila mga kababayan yung investments dito sa ating bansa na makakatulong ng napakalaki sa pag-unlad ng ating economy at pag-create ng libo-libong job opportunities sa ating mga kababayan. Ngayon po, mga kababayan, a private sector initiative, the U.S.-Philippine Society, was organized to broaden and expand interaction in understanding through basic research and or applied research in areas of security, trade, investments, tourism, environment, history, education, and culture between the two nations that would benefit the American public and the Filipino people. Lalo anyang mainggit niyan, Mr. Maravillas, yung China. Wala po. Tama yung mga analysis natin. Ang direksyon po ng ating bansa is to disengage with China. Kasi yung mga Chinese po, nagsasamantala sila sa atin. Nakikipagnegosyo yung China sa atin. Ang intensyon po, para kamkamin yung ating territory. So ginagamit nila yung kanilang yaman para po mag-take advantage po sa atin. Yun ang masama doon. So napakaganda itong naging desisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos to shift to Japan, Amerika, at iba pang mga bansa na may respeto po sa international law. Doon tayo makikipag-transaksyon mga kababayan ng negosyo. Hindi sa isang bansa na mapagsamantala. Tama po? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga napakagandang balitang yan, para lunurin natin yung mga kasamaan na nangyayari po dito sa lokal, courtesy ng Hudas ng Sur. Click subscribe muna dito po sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, and etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, anywhere in the world, pwede na kayo magpabook online dito sa amin. Pati sa mga hotels, may Maya po kami at may bayad center na rin dito sa aming office. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi nang matao sa amin po. Set up na rin po yung aming mga gym equipments na bago. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains and paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum po. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya mga kababayan. You will look 10 years younger than your age. Ngayon, sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So, confirm pala niya, Mr. Maravillas, na hinudas tayo. Kinonfirm niya. Pag-confirm niya, mga kababayan,
na talagang nakipag-deal siya. Takot na takot kasi takot na takot, tinakot man kasi ni Xi Jinping. Wag niya, wag kayong gagalaw. Ayoko anyang masira yung pagkakaibigan natin. Naniwala siya. You'll be anya in trouble. Naniwala naman po sa paninindak si Digong. Nanginig po yung maisog. Pumayag na lang siya mga kababayan sa status ko. What? Trap! Pumasok sa trap, mga kababayan, si Maudings. Talaga naman na niya walang considerations, Mr. Maravillas. Kaya nga yun nangyari po. Prinumisahan ng kung ano-anong negosyo. Papasok sa Pilipinas and mga kontrata po. Kasama yung train sa Mindanao. Railway project. Hindi man po natuloy. Kasi nakahinge pala mga kababayan dito sa intensyon nila. Nakamkamin yung ating territory. Buti na lang niya, Mr. Maravillas. Ang nanalo by landslide yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa po mga kababayan, pinahihintulot ng ating poong may kapal na mawalan tayo ng bansa. Kaya inayaan niya, pinahintulutan niya mga kababayan na ang manalo na sa susunod nating leader, ang totoong matapang na Pangulo, ang Tigre ng Norte, President Bongbong Marcos. O diba? So, ito na tayo ngayon. Mga kababayan, inadmit niya, Duterte admits handshake deal with Chinese leader. Kaya po walang makitang document, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit saan man anya kami tumingin, wala kaming makitang kasunduan. Handshake lang pala. Ang ginawa ni Xi Jinping, tinakot si Digong. You'll be in trouble niya. Natakot naman po yung maisog, yung matanda. Nervyoso pala niya, Mr. Maravillas. Kaya po sa psychology, ganun po, ang mga taong madaldal, like China po, matabi lang po siya. Kahol lang kahol. Hindi man po yung kakagat. Ano po, former President Duterte admitted that he and Chinese President Xi Jinping shook hands on keeping the status quo in the West Philippine Sea. In a press conference, Duterte recounted this conversation with Xi, in which they agreed that there would be no armed patrols and construction activities to prevent the escalation of the territorial dispute between the nations. So, ibig sabihin po, nag-agree si Maudings na pabulukin na lang yung pabulukin na lang po yung ating BRP Sierra Madre na ating outpost dyan po sa Ayungin Shoal. At pag nabulok na po, ang intensyon ni Xi Jinping, take over pag nabulok na niya. Pumayag si Digong. Yan po. Ganon mga kababayan ang ginawa ng matanda. Pinagkanulo yung ating bansa, yung ating mga mamamayang Filipino. Yung sabi rito, Duterte said his security advisor and top military officials, including current National Security Advisor Eduardo Año, were aware of and had consented to the verbal agreement which covered not only Ayungin but the entire West Philippine Sea. Kaya po, pati doon mga kababayan sa Pag-asa Island, nandun na po yung warship ng China. At ang sabi ng China mga kababayan, nag-agree daw yung administrasyon ni Digong na hatakin yung BRP Sierra Madre. Ayan po. China says Philippines promise to remove BRP Sierra Madre at Ayungin Shoal. Sa mga kababayan. Ayan po, sabi rito, the Chinese embassy statement said the Philippines went back on its word several times, including its promise to remove the Sierra Madre as far back as 1999, shortly after it was run aground on the shoal enough to bring construction materials to Sierra Madre. So yan po yung mga kaguluhan na nangyayari dito sa ating bansa, sa lokal po. Sinabayan po ng ganyang mga balita, mga kaguluhan ni Maudings.
at ng China, yung napakagagandang mga balita, gusto nilang lunurin para hindi malaman po ng mga mamamayang Filipino. Mabaling sa mga walang kakwenta-kwentang bagay at sa kanilang mga propaganda ang atensyon ng ating mga kababayan. Hindi tayo po papayag. Kailangan ma-highlight natin. Ano ba yung mga magagandang balita? Solusyon ba yan sa ating mga problema rito? O lalong magpapalala? So yan ang tanong mga kababayan. Sa totoo lang, ito yung pinakamagandang solusyon po. And in fact, with the security engagement po, nasabi ng tatlong bansa, we stand as one. Ito na po yung tutuldok sa kaibangan ng China dito sa West Philippine Sea. And the pouring in mga kababayan ng investment. The stream of investments galing po sa Amerika, sa Japan, in other countries na walang interest po sa ating territory, ito ang sisilyo po sa walang tigil na pagsasamantala pang-aapi sa atin po ng China. So ito yung magagandang balita as reported by ANC, sabi rito, Philippine-Japan, US to open Luzon Corridor of Investment after trilateral summit. So pakinggan po natin yung report ng ANC, mga kababayan. Iparinig ko sa inyo yung audio lang po. More investment pledges pouring into the Philippines as the trilateral summit in Washington takes place. So, more investment will pour in. Babaha po mga kababayan ng negosyo, ng investments dito sa ating bansa. Sabi ng report galing po sa ANC. White House announced Japan and the US will open a string of investments across the Philippine island. Japan and America will open a stream of investments dito po sa ating bansa. Luzon to accelerate the creation of high-impact infrastructure projects there. The so-called Luzon Corridor will be part of the U.S. Partnership for Global Infrastructure and Investment, will connect Subic Bay, Clark, Manila, and Batangas. It will also include investments in transportation, clean energy, and semiconductors, among others. Di ba napakaganda po? Very, very exciting mga kababayan ang future ng ating bansa sa leadership ng ating napakasipag na Pangulong Bongbong Marcos. Huwag po kayong naniniwala doon sa mga kwento na nagsasayang lang po, nagwawaldas lang ng pera yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagtatravel po. Paninira lang po yan ng mga DDS kasi na-insecure po sila na uungusan na po ng milya-milya. Yung 6 years na pamamahala po ng hudas ng ng Zor, wala pong binatbat, wala sa kalingkingan sa less than 2 years na pamamahala ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ini-intensify po nila yung mga black propaganda at paninira. And I think may hand dito po yung China kasi nagsiselos po yung China na dati fiesta time sa kanila dito sa ating bansa. Lahat ng favors binibigay kasi po ni Digong sa kanila. Yung mga negosyo, yung mga projects dito, infrastructure, lahat yung mga Chinese contractor. Ngayon po, ibinaling ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang atensyon sa Japan and America. So sila na po, mga kababayan, ang ating mga magiging kapartner sa pag i-implement ng mga big ticket projects sa iba-ibang sektor dito sa ating bansa. Tinawag nila na Luzon Corridor po ang stream of investments na magaganap po in the coming days and months. Kaya nakakatuwa po ito mga balitang ito, mga kababayan, na dapat ninyong malaman. Kailangan pong i-share ninyo itong i-share, lalo na yung mga Marcos loyalist po. Kasi ang naririnig natin sa social media, pati sa mainstream, lahat mga traiduran, hudasan. Di ba? Talagang dinisign nilang sabayan po ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos para lunurin nila sa mga propaganda. Wala man tayo pong mapapala sa ganung mga balita na traiduran. Exciting lang pakinggan, pero wala kang mapapala doon.
maiinis ka lang. Tama po? Ito po na mga balita will inspire us, magbibigay sa atin ng pag-asa. Tama mga kababayan? Patuloy natin yung balita. Philippine ambassador to the U.S., Jose Manuel Romualdez, earlier said the country is expected to receive at least $100 billion in investments from Washington and Tokyo in the next 5 to 10 years. And at the White House, where long-simmering tensions between China and its neighbors took center stage during the historic trilateral summit of the U.S., Japan, and the Philippines. So yan po mga kababayan. So you can expect mga kababayan, nagaganda na yung economy ng ating bansa. Magiging mabilis ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ito pa po ang good news. Nuke Power Project moving forward, sabi po ng ating Pangulo. Yan po. So we will engage in nuclear energy project. Kapartner natin yung American firm Ultrasafe Nuclear Corporation po. Kausap siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon and other officials. So yan po. Siniguro Ponte po, dating ambassador dito. So yan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pinapalakpakan ng mga business leaders sa Amerika. Sabi dyan, formal dinner hosted by the U.S. Philippine Society. Magbibigay ng mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtitipon na inorganisa ng U.S. Philippine Society. Yan po. Ayan man lang mga kababayan for now. Bye-bye po.